Ang tanong dito, napaamin ba talaga itong si Acosta? Yun ba yung nangyari? Or sadyang merong ibang plano itong kampo ni Sara Duterte? Ang sinasabi kasi, baka maging sacrificial lamb itong si Acosta at yung isa pa, yung sila Chika. Yun daw ang nakikitang plano ng mga kababayan natin. On Sara Duterte's order. Napakalinaw naman yan. So mukhang eto na yun eh. Dito na tuluyang napahiya si Amy Marcos dahil noong nakaraan, etong si Amy Marcos ay iginigiit na walang kinalaman sa Sara Duterte, hindi siya pay. At ang sinasabi nga ay head of the agency or disbursing officer ang dapat ay maging accountable sa mga ganitong klaseng budget ng isang ahensya. Ayan, yan ang pag-amin netong si Acosta na nagkunwari na hindi marunong magtagalog. Litsugas na to. Special disbursing officer na sumasweldo daw ng halos 100,000 kada buwan. Hindi marunong magtagalog. Dito sa amin, bata pa lang marunong na magtagalog. Kami rin po ay may dialekto na tinatawag na Bantuanon. Pero lahat dito marunong magtagalog. Gaga. Panlolokong malala itong ginagawa na itong mga ito. Kung ito'y planado, kasama si, no doubt, nakasama si Sara Duterte sa mga ganitong klaseng pagpaplano. DDS ka pa rin daw ba? Matapos nga itong pag-amin na ito. Ang sinasabi ng isang political analyst, ang sinasabi niya, imagine daw na itong si Sara Duterte ay nag-utos ng isang bagay na bawal. Ay hindi naman kasi bago yan. Diyan sila or diyan umiikot ang mundo ng mga Duterte sa mga bagay na bawal, sa kawalang hiyaan, kasinungalingan at marami pang iba. Dahil ang totoo nga daw, binigay ng SDO sa security officer yung 125 million na pera natin para gastusin. Kahit hindi daw yun pwede sa joint circular ng COA. At yan ay nangyari kasi nga utos daw ni Sara Duterte. So doon pa lang sa utos ni Sara Duterte, ano yun? Hindi alam ni Sara Duterte na bawal? Or pwede rin alam niya, kaya lang kasi, bida-bida siya eh. Feeling entitled. Na akala mo hindi siya or untouchable siya. Yung mga ganitong klaseng leader ng bansa, yung ganitong klaseng mga politiko, nako, Davao origin yan.